Pinagkanulo. Itinapon na parang basura ng sariling asawa at matalik na kaibigan habang nagdadalang tao. Sa gabing nag-aagaw buhay ako sa gitna ng bagyo, nagtatawanan sila sa loob ng aking mansyon. Pabayaan mo siyang mamatay. Atin na ang lahat. Ang malamig niyang utos. Ngunit hindi ako binawian ng hininga. Mula sa putik, isang bagong ako ang babangon. Handa na akong maningil. Ngunit hanggang saan aabot ang apoy ng aking paghihigante? Kailan mo balak ipapirma sa asawa mo ang mga papeles, Adriano? Habang buhay na lang ba tayong aasa sa kakarampot na allowance na binibigay ng babaeng yan? Ang tinig na iyon, kasing lamig ng hanging humahaplos sa mamahaling pasilyo ng kanilang rest house sa Tagaytay, ay tumago sa puso ni Isadora Clarice Monteverde. Saglit siyang natigilan sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto ng aklatan. Sa kanyang mga palad, ang hawak niyang isang pares na maliliit na sapatos na gawa sa sinulid ay tila bumigat. Ang mga iyon, na may kulay na busilak na puti, ay simbolo ng pinakamalaking sorpresang inihanda niya para sa gabing iyon. Ang anunsyo ng kanilang magiging unang anak sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang bawat hibla ng sinulid ay pinag-ugnay ng pag-ibig at pananabik. Ngunit na yon, ang init nito'y unti-unting nilalamon ng pamilyar na tinig ng kanyang binan, si Doña Carmen. At sinundan pa ito ng isang boses na mas tumarak na parang punyal sa kanyang likuran. Hayaan mo na si Mama, mahal. Alam mo namang mainitin ang ulo niyan. Basta ako, kahit buntis, aalagaan kita. Tayong dalawa ng baby natin. Ang boses ni Veronica, ang kanyang matalik na kaibigan, ang itinuring niyang kapatid. Mahal, buntis, baby natin. Ang tatlong salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, hanggang sa ang lahat ng tunog sa paligid ay nawala ng saysay. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga kamay ni Clarice ay kusang bumukas at ang maliit na sapatos na sinulid ay bumagsak. Isang mahinang kaluskos ang nilikha nito sa mamahaling sahig na kahoy. Isang tunog na halos hindi marinig, ngunit para kay Clarice, yon ang pagbasag ng buong mundo niya. Wala sa sariling itinulak niya ang mabigat na pinto. Bumungad sa kanya ang isang larawang hinding-hindi niya malilimutan. Si Doña Carmen, nakaupo sa silyang balat, may nising tagumpay sa mga labi. Si Adriano, ang kanyang asawa, nakatayo at nakayakap mula sa likuran ni Veronica. At si Veronica, nakahawak ang mga kamay sa ibabaw ng kamay ni Adriano na nakapatong sa kanyang tiyan na bahagyang umuumbok. Isang perpektong pamilya. Isang larawan ng kasinungalingan. Clarice. Ang pangalan niya mula sa bibig ni Adriano ay puno ng pagkagulat. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ni Clarice ay halos isang pabulong. Ang kanyang mga mata ay nanlalabos sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Si Adriano ang unang kumilos. Binitawan niya si Veronica at humakbang palapit sa kanya. Ang mukha ay nagpapakita ng isang pilit na pag-aalala. Babe, let me explain. Hindi to tulad ng iniisip mo. Ngunit si Doña Carmen ay walang balak magpanggap. Tumayo ito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa, puno ng pang-aalipusta. Ano pa ba ang kailangan mong maintindihan? Bulag ka ba? Kung hindi ka sana naging abala sa trabaho mo, kung inasikaso mo lang ang asawa mo, hindi sana siya humanap ng iba. Pero buntis ako. Humikbi si Clarice. Ang kamay ay napahawak sa sarili niyang sinapupunan. Magkakaanak na tayo, Adriano. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ngiti sa mukha ni Veronica ay saglit na naglaho na palitan ng pagkasuklam. Si Adriano ang bumasag sa katahimikan. Buntis ka? Clarice naman.
Gagamitin mo pa yan para lang makuha ang simpatya ko? Palagi ka na lang biktima. I'm so tired of it. Pagod na akong intindihin ka. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang pagkakait sa katotohanang pinanghahawakan niya. Ang gaslighting, ang pagbabaliktad sa kanya, ay isang sining na pinagkadalubasaan ni Adriano. Utang na loob, Clarice. Itinuring ka naming pamilya kahit ulila kang lubos. Sigaw ni Doña Carmen. Ginagamit ang sandatang palagi nitong iwinawasiwas sa kanya. Lahat ng yaman mo napunta na sa amin. Wala ka ng silbi. Si Veronica ay lumapit. Ang mga mata ay puno ng buwayang luha. Hinawakan niya ang braso ni Clarice. Ate Clarice, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Mahal na mahal ko lang talaga si Adriano. Please, intindihin mo sana. Ngunit ang diin ng kanyang mga daliri sa braso ni Clarice ay mahigpit, halos masakit. Isang lihim na mensahe ng pananagumpay. Hindi na kinaya ni Clarice. Ang hangin sa silid ay puno ng lason. Tumalikod siya at tumakbo. Ang kanyang tanging nais ay makalayo sa tatlong halimaw na yon. Tumakbo siya palabas, patungo sa balkonahe kung saan ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanya. Ang mahinang ambon kanina ay isa ng malakas na buhos ng ulan. At ang hangin ay marahas na humahampas. Clarice, bumalik ka dito? Narinig niya ang mga yabag ni Adriano sa likuran niya. Humabol ito. Hindi para suyuin siya, kundi dahil sa takot. Nasaan ang mga papeles na pinadala ng abogado? Huwag mong sabihing itatakas mo yan. Humarap si Clarice sa kanya. Ang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Papeles? Adriano, sa gitna ng lahat ng ito, yan pa rin ang iniisip mo? Oo, dahil pag-aari ko ang lahat ng yan. Pag-aari namin! Sigaw ni Adriano. Ang pagkukunyari ay tuluyan ang naglaho. Hinablot niya ang braso ng asawa. Nagpumigla si Clarice. Ang kanilang pagtutulakan ay naganap sa gilid ng balkonahing bato, kung saan ang kadiliman lamang at ang matarik na dalisdis ang nasa ibaba. Sa kanilang paghahatakan, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Sa saglit na liwanag na iyon, nakita ni Clarice ang purong kasamaan sa mga mata ng kanyang asawa. Sa huling pagkakataon, itinulak siya nito ng buong lakas. Nawala ng balanse si Clarice. Ang kanyang mga paa ay dumulas sa basang sahig. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagkawala ng sahig sa kanyang mga talampakan at ang malamig na hangin na yumakap sa kanyang katawan habang siya'y nahuhulog. Isang matalim na sakit ang kanyang naramdaman sa kanyang likod at tiyan, habang ang kanyang katawan ay tumatama at gumugulong sa mga matutulis na bato sa dalistis. Sa pagitan ng nanlalabong paningin, itinaas niya ang kanyang kamay, isang desperadong paghingi ng tulong. Nakita niya ang silweta ni Adriano at Veronica sa balkonahe. Hindi sila gumalaw. Sa halip, malamig silang tumalikod at pumasok sa loob. Ang marangyang ilaw mula sa bahay ay sumunod sa kanila, bago ang mabigat na pagbagsak ng salaming pinto ay lumika ng isang pader na naghihiwalay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng bagyo. Ang dugo ay humahalo sa putik at ulan. Bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman, isang kaisipan lamang ang nanatili. Ang anak ko. Ang anak ko. Ang unang bumati sa kanyang pagmulat ay ang amoy ng panlinis at kalawang. Isang amoy na malayong malayo sa halimuyak ng mga bulaklak sa kanyang harden. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay magaspang, kumikiskis sa kanyang balat na sanay sa pinakamalambot na seda. Marahan niyang iminulat ang mga mata at ang sumalubong sa kanya ay isang kisameng may mga mansa ng tubig at gumagapang na bitak. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang kumalat mula sa kanyang likuran hanggang sa buong katawan. Doon, sa pagitan ng sakit at kalituhan,
ay may isang pakiramdam na mas masahol pa. Isang pakiramdam ng kawalan. Ang kanyang kamay na nanginginig ay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang tiyan. Patag. Wala na ang bahagyang umbok na sa loob ng 3 buwan ay nagsilbing kanyang santuwaryo. Wala na ang sikretong kanyang iniingatan, ang dahilan ng kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok at isang malamig na guwang ang pumalit dito. Wala na. Kinuha na nila sa kanya ang lahat. Kinuha na nila ang kanyang anak. Walang luhang pumatak. Ang sakit ay napakalalim na kahit ang luha ay hindi ito kayang abutin. Isang gumagaralgal na tunog mula sa isang lumang telebisyon sa sulok ng silid ang pumunit sa katahimikan. Bigla itong umilaw at nagkaroon ng larawan. At sa maliit na screen na iyon, nakita niya ang muka ng kanyang asawa, si Adriano, nakasuot ng itim. Ang mga mata ay namumugto habang kaharap ang mga mamamahayag. Hindi ko po alam kung saan nagkamali, sabi ni Adriano sa basag na boses. Ang bawat salita ay puno ng peking pighati. Ang tanging alam ko lang ay mahal na mahal ko ang aking asawa. Marahil ay nalito lamang siya. Ang pera ng kumpanya, ang mga alahas, hindi yun mahalaga. Ang gusto ko lang ay bumalik na si Clarice sa akin. Isang reporter ang nagtanong, Mr. Salcedo, totoo po bang may kasamang ibang lalaki si Mrs. nang siya ay umalis? Yumuko si Adriano. At ang pag-alog ng kanyang mga balikat ay nagpahiwatig ng isang pigil na pang-iyak. Yun na. Ang hatol ay naibigay na. Sa isang iglap, hindi lamang siya biktima ng pagtataksil. Isa na siyang taksil, isang magnanakaw sa mata ng buong mundo. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad, ang alaala ng kanyang mga magulang, lahat ay dinungisan at winasak. Dito nagsimulang kumatak ang kanyang mga luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay wala na siyang babalikan at wala na ring lakas upang ipagpatuloy ang laban. Ang silid ay tila sumisikip. Ang mga pader ay parang papalapit at ang hangin ay naging mabigat sa kanyang paghinga. Sa sandaling iyon ng matinding pagkabalisa, isang madilim na pag-iisip ang sumagi sa kanyang isipan. Itinaas niya ang kanyang kamay, nang inginig ang mga daliri. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig na tila naghahanap ng paraan upang takasan ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit bago pa man niya maisagawa ang kanyang balak, isang malaki at magaspang na kamay ang mabilis na ipinasok sa kanyang bibig. Pumipigil sa kanyang mga panga. Isang dayuhang init ang gumapang sa kanyang balat. Nagpumigla siya, ngunit ang pagkakahawak ay matatag. Mula sa kadiliman ng kanyang paghihirap, isang mukha ang dahan-dahang lumitaw. Isang lalaking hindi niya kilala na ang balat ay kulay kayumanggi at sunog sa araw. Ang mga braso ay matipuno at ang mga mata ay malalim at tila may pasa na sariling pighati. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lamang niya si Clarice na ikagat ang buong puwersa sa kanyang palad. Ang lasa ng dugo sa bibig ni Clarice, hindi sa kanya, kundi sa lalaking ito, ang gumising sa kanya mula sa bangungot ng kawalan. Unti-unti siyang kumalma, binitawan ng lalaki ang kanyang bibig, ngunit nanatili ang kanyang tingin sa kanya, malalim at puno ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Pag-unawa. Mateo, sambit ng isang matandang babae na lumabas mula sa isang pinto sa likuran, ang tinig ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba, iho? Bakit mo naman hinaya ang kagatin ka ng pasyente? Ayos lang po, aling nena. Sagot ng lalaki, ang boses ay malalim at kalmado. Tila sinasala ang lahat ng galit at sakit sa mundo. Kailangan lang po niya ng dahilan para lumaban. Mateo. Ito ang pangalan niya, ang kanyang tagapagligtas. Ngunit ano pa ang ipaglalaban niya? Lahat ay kinuha na sa kanya.
ang kanyang pamilya, ang kanyang dangal, at ang kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang mga mata na tila naghahanap ng isang pira-pirasong liwanag sa kanyang kaluluwa. Ang sugat sa kanyang palad ay bahagyang tumutulo ang dugo. Ngunit wala siyang pakialam. Narinig ko ang balita. Sabi ni Mateo, ang kanyang tinig ay malumanay. Ang mga kasinungalingan nila. Pero hindi yan ang katapusan mo. Umiling si Clarice, ang mga luha ay muling nagsimulang umagos. Wala na akong saysay. Pinatay nila ako. Pinatay nila ang anak ko. Lumuhod si Mateo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa kanya, hindi maalis. Tila naghahanap ng isang pira-pirasong liwanag sa kanyang kaluluwa. May haharap mo ba ang mukha mo sa anak mo sa langit kung susuko ka ngayon? Ang mga salitang iyon ay tumago sa kanyang puso, hindi bilang pagpuna, kundi bilang isang hamon. Ang anak niya. Ang kanyang anak na hindi niya man lang nayakap, hindi man lang nakita. Gusto ba niyang makita siya sa kabilang buhay bilang isang ina na sumuko? Pinikit ni Clarice ang kanyang mga mata at isang mahabang hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, muling gumalaw ang kanyang mga labi, hindi para saktan ang sarili, kundi para magsalita. Wala akong pupuntahan, ang kanyang bulong. Tumayo si Mateo at dahan-dahan niyang binuhat si Clarice. Mahina pa rin siya. Ngunit ang init ng mga braso ni Mateo ay tila nagbigay ng isang hindi inaasahang lakas. Ang paghakbang ni Mateo ay matatag, kahit na sa bawat paggalaw ay may bahagyang pagkirot sa kanyang sugatang palad. Dinala siya nito palabas ng tramo, patungo sa isang lumang pickup truck na may dalang mga kahon ng gulay at prutas. Ang amoy ng sariwang lupa at hinog na prutas ay pumalit sa amoy ng kalawang. Inihiga siya nito sa upuan sa tabi ng driver at inayos ang isang lumang sako ng bigas bilang unan. Umalis tayo, sabi ni Mateo, hindi bilang tanong, kundi bilang isang pahayag. Hindi umimik si Clarice. Pinikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng pickup truck. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tanging marinig niya ay ang regular na pag-andar ng makina at ang paglipas ng hangin. Kung saan siya dadalhin ng Mateo na ito, hindi niya alam. Ngunit ang alam niya ay sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa. Ang sasakyan ay gumulong, palayo sa bayan, palayo sa mga kasinungalingan at mga taong nagtaksil sa kanya. Dahan-dahan itong pumasok sa isang ferry at ang sasakyan ay bahagyang umalog sa paggalaw ng tubig. Sa kabila ng kanyang kapaguran, hindi siya makatulog. Ang katawan niya ay nagpapahinga, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Ang mga salita ni Adriano sa telebisyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Ang kanyang pangalan ay dinungisan. Ang kanyang alaala ay siniraan. At ang alaala ng kanyang anak? Muling dumaloy ang luha sa pisingi ni Clarice. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon luha ng kawalan ng pag-asa, kundi luha ng isang bagong pasya. May utang na loob siya sa Mateo na ito, sa buhay na ibinigay nito sa kanya. At may utang na loob siya sa kanyang anak, sa dangal na dapat niyang ipaglaban. Ang ferry ay dahan-dahang lumalayo sa pampang, at ang mga ilaw ng Tagaytay ay unti-unting lumiit hanggang sa mawala na lang ito sa kadiliman. Sa harap nila ay ang walang katapusang dagat at ang tanging patnubay ay ang mga bituin sa kalangitan. Nasa Batanes na si Clarice sa isang maliit na bahay na bato sa tuktok ng Dalisdis kung saan ang dagat ay sumasalubong sa kalangitan. Ang mga araw ay lumipas na parang walang tunog. Ang mga gabi ay puno ng malalim na katahimikan na tanging sinasagot ng paghampas ng alon sa malayo. Isang buhay na walang kulay, walang lasa, tila isang anino lamang siya sa kanyang sariling katawan. Hindi siya nagsasalita.
Hindi niya tinitingnan ang sinuman. Ang tanging ginagawa niya ay huminga, isang mabigat at walang layunin na paghinga. Hindi siya pinilit ni Mateo. Araw-araw, kapag ang sikat ng araw ay gumapang nasa mga dingding ng kanyang silid, may isang mangkok ng mainit na sabaw ng isda ang nakalagay sa labas ng kanyang pinto. Ang amoy ng sariwang isda at luya ay pumupuno sa hangin, isang paanyaya na hindi niya pinansin sa simula. Ngunit hindi ito nawawala. Palagi itong naroroon, isang tahimik na pag-aalala, isang hindi mapapantayang pasensya. Isang hapon, sa pagitan ng mga ulap at ang pag-asa ng paglitaw ng araw, narating ni Clarice ang labis na kawalan ng kanyang nilalang. Lumabas siya sa kanyang silid. Ang kanyang mga paa ay mabagal na gumapang sa malamig na sahig. Ang bahay ay simple lamang, ngunit malinis, at ang bawat sulok ay may bakas ng matipid na pamumuhay. Ang kanyang mga mata ay walang patumanggang gumala, hanggang sa mahagip nito ang isang salamin sa isang lumang aparador. Sa salamin na yon, isang dayuhan ang bumate sa kanya. Isang babaeng may gusot na buhok na mumutla ang labi at ang pinaka-nakakapanlumo, isang mahabang marka ang humahaba mula sa kanyang kanang kilay pababa sa kanyang pisngi. Ang sikat ng araw na dumaan sa bintana ay nagbigay diin sa bawat liko ng peklat, isang pangit na paalala ng gabing nagpabago sa lahat. Tila tumigil ang kanyang mundo. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang balat at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ito ba siya? Ang Clarice na minsan niyang kilala ay nawala, pinalitan ng isang taong may balat na may marka, may puso na durog, at kaluluwa na tila inalisa ng lahat. Sa isang iglap ng pagkataranta, ang kanyang kamay ay kusang gumalaw. Hinawakan niya ang isang maliit na bato na nasa tabi ng pinto at walang pag-aatubili, ibinato niya ito sa salamin. Ang salamin ay agad na nagkapira-piraso. Ang mga basag na bahagi nito ay kumalat sa sahig. Nagkalat na parang bituin sa isang madilim na gabi na sumasalamin sa kanyang wasak na sarili. Ang tunog ng basag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. At agad, lumabas si Mateo mula sa kanyang silid. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang nakatayong si Clarice. Ang mga kamay ay umaagos ang dugo mula sa mga piraso ng salaming hindi niya napansin. At ang mga balikat ay nanginginig. Clarice! Ang kanyang tinig ay malalim, puno ng pagmamalasakit. Walang sinabi si Clarice. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Binuhat siya ni Mateo sa kanyang mga braso at dahan-dahan itinabi siya mula sa mga basad na salamin. Hindi niya ito tinanong. Hindi niya ito hinatulan. Hinigpitan lang niya ang kanyang yakap. Ang kanyang mga kamay ay maingat na kinuha ang mga dumudugong kamay ni Clarice at sa kabila ng kirot na idinulot ng mga piraso ng salamin na nakatusok sa kanyang balat, nanatili siyang matatag. Walang masama sa mga peklat, Clarice. Bulong ni Mateo. Ang kanyang bibig ay malapit sa tenga nito. Sila ang mga mapa ng ating nakaraang laban. Ang mga patunay na lumaban tayo. Ang mga patunay na nabuhay tayo. Sa mga salitang yon, tila may isang pader sa loob ni Clarice ang gumuho. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay tuluyang umagos. Malakas siyang umiyak. Ang mga hikbi ay kumawala sa kanyang dibdib na matagal nang naging sementeryo ng kanyang mga damdamin. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, ang lahat ng kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng matagal na pag-iyak, naramdaman niya ang isang bahagyang kagutuman. Ito ang unang pagkakataon na may naramdaman siyang iba maliban sa sakit at kawalan. Umupo siya sa lumang hapagkainan at ang mangkok ng mainit na sabaw ay nasa harap niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara at inilagay ang isang maliit na piraso ng isda sa kanyang bibig. Ang init ng sabaw ay gumapang sa kanyang lalamunan at ang lasa ay nagbigay ng isang pamilyar na pag-asa. Ang mga luha ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang pag-asa sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginghinig sa takot.
kundi sa isang bagong simula. Samantala, sa Makati, sa maranyang mansyon ng mga Monteverde, tahimik na umikot si Veronica sa dating silid tulugan ni Clarice at Adriano. Ang mga kurtina ay nakasara at ang silid ay may bahagyang alikabok, isang palatandaan na hindi na ito madalas gamitin. Hinahawakan niya ang isang botelya ng pampakalma. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi niya malimutan ang mga salita ni Doña Carmen na patuloy na bumubulong sa kanyang tainga. Wala kang silbi, puro ka gastos. Naglakad siya patungo sa dating aparador ni Adriano. Sa likod ng mga lumang suit, may isang pamilyar na amoy na humaplos sa kanyang ilong. Isang amoy na matagal na niyang hinahanap. May isang nakatagong kompartimento sa dingding ng aparador, nakatago sa likod ng ilang lumang kahoy. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Matagal na siyang naghinala. Sa isang gilid ng isang lumang larawan, mayroong isang maliit na susi na halos hindi niya napansin. Kinuha niya ito at dahan-dahang ipinasok sa susian. Nagkaroon ng isang bahagyang tunog ng paggalaw ng mekanismo. Ang pinto ng kompartimento ay bumukas at sa loob nito may isang sako ng salapi, mga papeles ng ari-arian at isang maliit na itim na aklat ng resibo. Ang mga mata ni Veronica ay nanlaki sa pagkagulat. Lahat ng ito ay nakatago. Hindi alam ni Doña Carmen. Hindi alam ni Clarice. Ang lahat ng perang ninakaw ni Adriano sa kumpanya ay hindi pa napupunta sa kanyang ina. Lumipas ang mga buwan sa Batanes. Ang bawat araw ay may dalang tahimik na pagbabago. Mula sa pagiging isang anino na halos hindi gumagalaw, unti-unting lumabas si Clarice sa kanyang sariling shell. Ang matinding sakit ay hindi nawala. Ngunit natuto siyang mamuhay kasama nito, tila isang laging naroroon na alingaw-ngaw sa kanyang puso. Araw-araw sinasamahan niya si Mateo sa kanyang maliit na harden. Sa ilalim ng nag-aapoy na araw, dahan-dahan niyang itinanim ang mga buto ng gulay sa lupa. Ang pagdampi ng kanyang mga kamay sa lupa ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang init ng lupa, ang halimuyak ng sariwang gulay, ang malalim na katahimikan na tanging sinasagot ng pag-aspas ng hangin sa mga dahon, lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng isang pangako ng panibagong buhay. Nanunood lamang si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pag-asa na hindi niya magawang ipahayag. Bihira siyang magsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Isang sandali ng katahimikan ang bumabalot sa kanila, kung saan ang mga puso lamang ang nag-uusap. Isang tahimik na unawaan ang namumuo sa pagitan ng dalawang kaluluwang may sugat. Isang gabi, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, umupo sila sa labas ng bahay. Ang sariwang hangin mula sa dagat ay humaplos sa kanilang mga muka. Matagal silang nagkatinginan. Ang kanilang mga mata ay nagbabasa ng mga lihim na pighati sa isa't isa. May nawala rin sa akin, Clarice. Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay bahagyang kumakapal, puno ng emosyon. Ang asawa ko at ang anak ko. Sa isang aksidente sa konstruksyon, gumuho ang gusali. Ang daming namatay dahil sa kapabayaan. Tila, may isang pader sa loob ni Clarice ang gumuho sa mga salitang iyon. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang puso ay tila kinurot. Ang kanyang pagkawala ay hindi pala nag-iisa. Mayroon palang ibang nakaranas ng ganitong uri ng sakit. Ilang taon akong walang direksyon. Patuloy ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo sa kadiliman ng dagat. Naghahanap ng hustisya, pero wala akong nakita. Puro pera, puro koneksyon. Hanggang sa napagod ako. Dito ako nagpunta sa Batanes para maghanap ng kapayapaan. Pero hinawakan niya ang kamay ni Clarice. Nalaman ko rin na ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas. Kailangan mo itong likain. Nagulat si Clarice sa pagdampi ng kamay ni Mateo. Ang kanyang palad ay sadyang magaspang.
puno ng mga kalyo mula sa pagtatrabaho. Ngunit ang pagdampi nito ay puno ng pag-aalaga at pag-unawa. Naramdaman niya ang init nito na dumadaloy sa kanyang ugat, isang uri ng ginhawa na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga piklat sa kanyang mga kamay ay tila sumasagot sa mga kalyo sa kamay ni Mateo, isang tahimik na pag-uusap ng mga sugat. Ang aksidente. Mahinang sambit ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang Monteverde Estates? Sila ba ang nagtayo ng gusaling yon? Tumango si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa kanya. Oo, sila ang developer. Matagal na akong nag-iipon ng ebidensya. Pero kulang. Kailangan ko ng makakatulong. Isang taong malakas. Sa mga sandaling yon, tila may isang nag-aapoy na apoy ang sumiklab sa puso ni Clarice. Hindi na lamang ito para sa kanya. Hindi na lamang ito para sa kanyang anak. Ito ay para sa lahat ng biktima ng kasakiman ng pamilya Monteverde. Ang kanyang paghihirap ay hindi lamang sa kanya. Umakyat ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon luha ng pighati, kundi luha ng matinding galit at desisyon. Hindi na ako tatakas, sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng isang bagong lakas. Hindi na ako magtatago. Tutulungan mo ba ako magsimulang muli? Mumiti si Mateo, isang ngiti na bihirang makita, ngunit puno ng pag-asa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Clarice, ang kanyang muso ay marahan na dumampi sa peklat sa kanyang pisingi. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumulas sa balat na may marka, na parang ito ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Hindi ka na mag-iisa, bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ang magiging simula mo, Clarice. Isang bagong simula. Kinabukasan, isang umaga na puno ng sikat ng araw, dumating si Mateo na may dalang isang makapal na folder. Ang hangin ay bahagyang kumalat sa kanyang bahay. Ibinaba niya ito sa harap ni Clarice, sa ibabaw ng lumang mesa na gawa sa kahoy. Nakausap ko ang isang dating kakilala ko, sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng bagong determinasyon. Ang lupaing ito, ang tanging naiwan sa akin. Ipinagbili ko ang bahagi nito. Ito ang pera para sa paggamot mo sa ibang bansa at para sa isang bagong pangalan. Ang mga mata ni Clarice ay nanlaki sa pagkagulat. Ang kanyang puso ay tila kinurot. Ibinigay ni Mateo ang lahat ng mayroon siya para sa kanya. Binuksan ni Clarice ang folder. Ang mga dokumento ay tila lumikha ng isang bagong simula. Sa bawat pagbukas ng pahina, may isang pangako ng pagbabago. 2 taon ang lumipas, tila 2 dekada ang dumaan sa bawat paghinga ni Clarice. Sa isang silid ng ospital sa malayong bansa, dahan-dahang inalis ang huling balot ng benda mula sa kanyang mukha. Isang bagong imahe ang bumungad sa kanya mula sa salamin. Ang matinding peklat na minsan ay sumira sa kanyang kagandahan ay naging isang pinungli niya, isang marka na nagbigay ng lalim at kakaibang ganda sa kanyang mga tampok. Hindi na ito ang mukha ng Clarice na puno ng takot at pighati. Ito ay ang mukha ni Celestina Aragon, matatag, malamig, at handang humarap sa mundo. Ang kanyang dating malambot na mga mata ay tila nagtatago ng 1,000 kwento. Ngunit ngayon, mayroon itong bagong liwanag. Ang liwanag ng isang babaeng nakaligtas at bumangon. Ang bawat galaw ng kanyang mga labi ay mayroong kontrol, at ang bawat titig ay puno ng awtoridad. Mula sa kanyang tabi, si Mateo ay nakatayo. Hindi na siya ang magaspang na magsasaka sa Batanes. Nakasuot siya ng isang perpektong itim na suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang mga mata ay nanatiling tapat sa kanyang tabi. Ang kanyang presensya ay tahimik,
ngunit puno ng lakas. Isang haligi ng suporta na hindi nagbabago. Ang pagdating nila sa Naya Terminal 2 ay naging isang pahayag sa sarili nito. Si Celestina, na ngayon ay isang mayaman at kilalang biyuda, ay lumabas sa airport na may ganap na kapangyarihan at pagtitiwala. Ang kanyang bawat hakbang ay may layunin at ang bawat sulyap ay nagtataglay ng isang kwentong pinili niyang ilihim. Ang mamahaling tela ng kanyang damit ay sumasabay sa bawat paggalaw ng kanyang katawan na nagpapahayag ng isang katahimikan na nagtatago ng isang mabagsik na kaluluwa. Sa kanyang tabi, si Mateo ay naglakad bilang kanyang tapat na personal assistant. Ang kanyang mga mata ay laging alerto. Samantala, sa isang marangyang mansyon sa Makati, si Doña Carmen ay umuupo sa hapagkainan. Ang kanyang mukha ay kunot sa inis. Isang babaeng katulong ang nakayuko sa kanyang harapan. Ang mga balikat ay nanginginig sa takot. Ano ba naman yan? Pati ba naman ang sabaw, hindi mo maayos-ayos? Puro alat. Ang Veronica na yan, wala namang silbi, puro gastos, hindi marunong umintindi ng amo. Ang kanyang tinig ay tumago sa buong silid na puno ng mamahaling kagamitan, ngunit kulang sa init. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinahagis niya ang kanyang panyo sa sahig, isang malinaw na tanda ng kanyang galit. Ang Clarice na yan, kahit paano, marunong umintindi. Ang Veronica na yan, wala talagang pakinabang. Hindi alam ni Doña Carmen na ang pangalan ng kanyang kinamumuhian na manugang ay malapit nang bumalik sa kanyang buhay, ngunit sa isang anyo na hindi niya inaasahan. Sa mga araw na sumunod, isang misteryosong transaksyon ang naganap sa mga mamahaling real estate. Ang isang bahay na tila nakalimutan ng panahon na matagal nang walang nakakabili ay biglang nabili sa isang hindi kapanipaniwalang presyo. Ito ang lumang mansyon na matatagpuan sa tapat lamang ng dating bahay ng Monteverde. Isang gabi, sa gitna ng kadiliman, si Celestina ay nakatayo sa balkonahe ng bagong niyang pag-aari. Ang kanyang kamay ay may hawak na isang baso ng pulang alak. Ang kulay nito ay kasing tindi ng apoy sa kanyang puso. Tinitigan niya ang mansyon sa tapat. Ang mga ilaw nito ay nagpapahiwatig ng isang pamilyang tila masaya. Ngunit sa kanyang mga mata, iyon ay isang libingan. Ang libingan ng kanyang pag-asa, ng kanyang pag-ibig, at ng kanyang anak. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Celestina ay dahan-dahang kumalat sa hangin, isang simoy ng hangin na nagdadala ng babala. Ang mga alaala ng nakaraan ay tila bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Ngayon, siya na ang mangangaso. Ang kanyang kamay ay marahang itinaas ang baso, tila nagbibigay ng isang tahimik na toast. Mula sa kanyang likuran, inilagay ni Mateo ang isang cashmere na balabal sa kanyang mga balikat, isang tahimik na pag-aalala na hindi siya nag-iisa. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mansyon sa tapat. Kinabukasan, isang imbitasyon ang dumating sa mansyon ng Monteverde. Isang ginintuang sulat, puno ng mga palamute na may nakasulat na pangalan, Veronica Alonzo. Isang gala dinner para sa isang charity. Ang isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestina habang binabasa niya ang imbitasyon. Ang laro ay nagsisimula na. Ang bulvagang puno ng palamuting ginto at kristal ay tila nagliliwanag sa karangyaan, isang saksing tahimik sa ipinagdiriwang na gala dinner para sa isang charity. Naroon ang mga pinakapiling personalidad. Ang bawat isa ay nakasuot ng pinakamagandang damit, nagtatampisaw sa gitna ng pagpapanggap at pagpapakitang tao. Naroon si Veronica, nakasuot ng isang makinang na puting gown. Ang kanyang ngiti ay perpektong hinubog para sa kamera. Tila isang anghel na bumaba sa lupa. Siya ang mukha ng kabutihan ng gabing iyon, ang nag-iisang host. Nakahandaan na ang lahat maliban sa isang tao. Isang bahagyang kaguluhan ang bumalot sa bulwagan nang dahan-dahang bumukas ang malaking pinto.
Ang lahat ng tingin ay kusang napunta sa pumapasok. Si Celestina Aragon, ang bagong mukha ng real estate na umusbong sa syudad, ay lumitaw. Ang kanyang itim na gown ay walang masyadong palamute, ngunit ang bawat tahi ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nakasuklay ng maayos at ang kanyang mukha ay may kakaibang ganda na hindi kayang tapatan ng sinumang naroroon. Isang manipis na lambong ang bahagyang bumalot sa kanyang mukha, nagdaragdag ng misteryo. Sa kanyang tabi, si Mateo ay naglalakad. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit may malakas na aura ng proteksyon. Isang matinding pagkagulat ang sumilay sa mukha ni Adriano nang makita si Celestina. Ang kanyang mga mata ay naningkit, na tila sinusubukang unawain kung bakit tila pamilyar ang mukha ng babae. Ngunit ang pagtataka ay lumipas, napalitan ng pagnanais. Nagsimula ang auction. Isang mamahaling kwintas na may malaking diamante ang iniharap. Agad na itinaas ni Veronica ang kanyang kamay. Ang kanyang tinig ay matatag. 1 million pesos! Isang malakas na palakpakan ang bumalot sa bulwagan. Iyon ang kanyang paraan upang magpakitang gilas, upang ipakita ang kanyang yaman at kapangyarihan bilang bagong ginang ng Monteverde. Ngunit bago pa man tanggapin ang bid, isang tinig ang lumitaw, malinaw at malakas, mula sa likuran ng bulwagan. 10 million pesos! Lahat ng mata ay napunta kay Celestina. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang ngiti sa mukha ni Veronica ay naglaho, napalitan ng galit at kahihiyan. Si Celestina, nang hindi man lang tumitingin sa kanya, ay binili ang kwintas. Ang pagpapakitang gilas ni Veronica ay nawasak, pinalitan ng isang matinding kahihiyan. Agad na lumapit si Doña Carmen kay Celestina. Ang kanyang mukha ay puno ng pilit na ngiti. "Oh, Madam Aragon, kay ganda ng inyong ginawa. Napakabuti ninyo po sa charity. Hindi katulad ng iba dyan. Mahilig lang magpakitang tao pero kuripot." Ang kanyang sulyap ay diretsong tumama kay Veronica, na nagpapahayag ng isang hindi mapapantayang panunuya. Mumiti si Celestina, isang ngiti na walang init, at inabot ang kwintas kay Doña Carmen. "Para po sa inyo, Madam Monteverde. Ang ganda niyo po. Hindi po kayo nababagay sa ganitong murang bagay." Ang mga salita ay tila papuri, ngunit ang tono ay may halong panunuya. Ang mga mata ni Doña Carmen ay lumiwanag sa galak. Ang kanyang puso ay nakuha na ng brilyante. Lumapit si Adriano. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais habang tinititigan ang ganda ni Celestina. "Madam Aragon, you are truly captivating. May I have the honor of a dance?" Hinawakan niya ang kamay ni Celestina. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa balat nito. Isang bahagyang pagkirot ang naramdaman ni Clarice sa pagdampi ng kamay ni Adriano. Tila may isang maruming bagay ang dumikit sa kanya. Ngunit nanatili siyang kalmado. Ang kanyang mga mata ay malamig na tumitig sa kanya at dahan-dahan, itinanggi niya ang kanyang kamay. "Hindi po ako mahilig sumayaw, Mr. Salcedo. Pero sana maging maganda ang ating business partnership." Ang bawat salita ay may halong lamig, isang malinaw na pagtanggi at isang lihim na banta. Sa kanyang paglayo, marahan niyang ipinahid ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang gown na tila nililinis ang isang dumi. Ito ay isang kilos na halos hindi nakita ng iba, ngunit malinaw na nakita ni Mateo. Nang gabing iyon, sa mansyon ng mga Monteverde, naging isang labanan ang kanilang tahanan. Si Veronica, puno ng galit at kahihiyan, ay naghagis ng mga vase sa sahig. "Bakit mo tinanggap ang kwintas niya, Mama? Hindi mo ba nakita na sinasadya niya tayong apihin?" "Ano bang pinagsasabi mo, Veronica? Ang kwintas na ito ay napakamahal. Inggit ka lang!" Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kwintas. Tila ito ang kanyang pinakamahalagang kayamanan.
Dumating si Adriano at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Stop it, you two! Hindi na nga tayo mayaman. Nag-aaway pa kayo dahil sa kwintas? Veronica, tumigil ka na sa pagiging inggitera mo. Sa kabilang banda ng kalye, sa balkonahe ng kanyang bagong mansyon, nakatayo si Celestina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nagliliwanag na mansyon ng Monteverde, kung saan ang mga sijawan ay marahang naririnig. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga basag na bahagi ng kanilang pamilya ay nagsisimula pa lamang lumitaw. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang itim na sobre. Ang laman nito ay isang maliit na puting card. Isang wedding anniversary card. Binuksan niya ito at sa loob, mayroong isang larawan niya at ni Adriano sa araw ng kanilang kasal. Sa likod nito, isinulat niya ang mga salita. Happy anniversary. Ang bawat patak ng dugo ay may katumbas na kabayaran. Kinabukasan, isang malaking lagang ng mga bulaklak ng patay na may puting rosas at itim na ribbons ang dumating sa mansyon ng Monteverde. Nakasabit dito ang isang card na may sulat kamay. Maligayang anibersaryo. Ang dugo ay dugo. Kailangang bayaran. Ang laggang ng bulaklak ng patay na dumating sa mansyon ng Monteverde ay nagkalat ng isang malamig na simoy, tila nagdadala ng babala. Mabilis itong natagpuan ni Adriano. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang binabasa ang nakasulat na mensahe. Sa kanyang isipan, agad na umalingaw-ngaw ang mga nakaraang banta ng mga negosyanteng niloko niya. Ipinakita niya ito kay Doña Carmen at Veronica. Baka naman may kalaban ka sa negosyo, Adriano. Sabi ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila nagpapahiwatig ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. Of course, Mama. Mabilis na sagot ni Adriano, sinisikap na itago ang kanyang takot. Ang dami kong kalaban na gustong sirain ako. Ito ay isang uri ng pananakot. Nothing to worry about. Ipapaimbestiga ko yan. Samantala, sa isang eksklusibong tirong sa Makati, si Celestina at Doña Carmen ay naghaharap. Ang init ng tsaa ay tila nagpapalamig sa kanilang mga pag-uusap. Pinagmasdan ni Celestina ang bawat galaw ng binan. Ang kwintas na may diamante ay nakasuot pa rin sa leeg ni Doña Carmen, kumikinang sa ilaw, isang patunay ng kanyang kahinaan sa pera. Napakabuti ninyo po talaga, Madam Aragon. Wika ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng pilit na tamis. Kaya naman hindi nakapagtataka na napakayaman ninyo. Ang aming pamilya, matagal na kaming nagpapakabuti sa kapwa, kaya pinagpapala kami. Mumiti si Celestina. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat po, Madam Monteverde. Ang totoo po, minsan, kahit gaano tayo kabait, may mga taong sadyang mapagsamantala. Sayang nga po, may mga balita akong naririnig tungkol sa Monteverde Estates. May mga haka-haka na tila may malaking halaga ng pera ang nawawala mula sa kumpanya. Hindi kaya may nagtatago sa account ng isang miyembro ng pamilya. Ang mga salita ni Celestina ay tila mga tsinelas na gumapang sa isipan ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Sino kaya ang tinutukoy ni Celestina? Agad na bumalik sa kanyang isipan ang pagkadismaya niya sa walang silbing si Veronica. Talaga po? Kunot noong tanong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng interes. Sino naman kaya ang gagawa ng ganoon? Nakakahiya. Narinig ko po na tila may mga transaksyon na ginawa sa isang credit card na nakapangalan kay Miss Veronica Alonzo. Dagdag ni Celestina. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang malaking halaga po. Marahil ay kailangan ninyong tingnan ang inyong mga papeles, Madam Monteverde, para hindi po kayo maloko. Ang mga salitang iyon ay tumarak na parang punyal sa puso ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay biglang namutla.
at ang kwinta sa kanyang leeg ay tila bumigat. Ang pagnanais na mahanap ang katotohanan ay mas malakas pa kaysa sa pagnanais na magpanggap na disente. Nang gabing iyon, matapos magkunwari na natutulog, dahan-dahang lumabas si Doña Carmen sa kanyang silid. Ang mansyon ay tahimik, ang bawat anino ay tila nagtatago ng mga lihim. Ang kanyang mga paa ay mabagal na gumapang sa pasilyo patungo sa silid ni Veronica. Maingat niyang binuksan ang pinto at ang silid ay puno ng madilim na katahimikan. Sinimula niyang hanapin ang mga gamit ni Veronica. Ang bawat drawer, ang bawat sulok ay kanyang hinalughog. Sa likod ng isang stack ng mga damit, natagpuan niya ang isang maliit na lockbox. Walang pag-aalinlangan, sinira niya ito. Sa loob, naroon ang isang passbook ng bangko na may nakasulat na pangalan ni Veronica at ang mga resibo ng mga transaksyon. Ang mga numero sa passbook ay nagpapahiwatig ng isang malaking halaga ng pera. At sa mga resibo, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang kapatid at ina. Isang matinding galit ang sumiklab sa puso ni Doña Carmen. Ang Veronica na ito, niloko siya. Ninakaw ang pera nila. Kinabukasan, isang malaking ingay ang kumalat sa mansyon ng Monteverde. Magnanakaw ka, Veronica? Pinadnanakawan mo kami. Lahat ng pera ko inilipat mo sa kapatid mo. Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay umalingaw-angaw sa buong bahay. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga daliri ay mariing nakaturo kay Veronica. Si Veronica na nakatayo sa harap niya ay namutla. Mama, hindi totoo yan. Hindi ko gagawin yan sa inyo. Sinungaling? Nakita ko ang passbook. Nakita ko ang mga resibo. Nagtatago ka ng pera. Habang nag-aapoy ang galit, isang malakas na tunog ng sampal ang kumalat sa silid. Ang kamay ni Doña Carmen ay tumama sa pisngi ni Veronica at ang kanyang mukha ay tumagilid. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Adriano. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ano nangyayari dito? Itong asawa mo, Adriano, magnanakaw. Pinagnanakawan tayo. Ginagamit ang pera ng kumpanya para sa pamilya niya. Sigaw ni Doña Carmen, itinuturo si Veronica. Namutla si Adriano. Ang kanyang mga mata ay naningkip, hindi dahil sa galit para kay Veronica, kundi dahil sa galit sa posibleng pagkawala ng pera. Veronica? Is it true? Nangyari yan? Nang magnakaw ka? Akala ko ba mahal mo ako? Mahal mo ang pamilyang ito? Bakit mo kami niloko? Ang kanyang boses ay puno ng pekeng sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga resibo sa kamay ni Doña Carmen. Sa kabilang kalye, sa kanyang bahay, si Celestina ay nakaupo sa kanyang sala. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang tablet. Sa screen, malinaw na ipinapakita ang video feed mula sa isang maliit na kamera na nakakabit sa kwintas ni Doña Carmen. Ang bawat sigaw, ang bawat salita, ang bawat galaw ay malinaw na nakikita at naririnig. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestina. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang kinuha ang isang tasa ng tsaa na may halimuyak ng bulaklak ng rosal. Ang init ng tasa ay nagbigay ng ginhawa sa kanyang mga palad. Isang tahimik na sandali ng tagumpay. Ang galing mo, Mateo! Sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang hirap niyong maging magkaaway. Iba talaga ang utak nila. Nilapitan siya ni Mateo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pag-aalala. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka na mag-iisa. May nakakuha rin ako ng impormasyon tungkol sa pulis na nag-cover up ng aksidente mo. May malaking halaga na ipinadala sa account niya. Habang pinapanood nila ang nagnangalit na labanan sa bahay ng Monteverde, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Celestina. Hindi na ito ang sakit ng nakaraan, kundi ang kasiyahan ng panonood sa pagbagsak ng mga nagtaksil sa kanya. Samantala,
Sa isang madilim na silid sa mansyon ng Monteverde, nakaupo si Veronica. Ang kanyang mukha ay namumula sa sampal ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit, hindi lamang sa biyenan, kundi pati na rin kay Adriano na hindi man lang siya pinaniwalaan. Ang mga lihim na kanyang tinatago ay unti-unting lumalabas. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype ng isang numero. Gusto kong imbestigahan ninyo ang babaeng nagngangalang Celestina Aragon. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng matinding pagmamadali. At kung kailangan, patayin siya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang ibinaba ang telepono at ang tunog ng paghihintay ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, puno ng isang mabigat at nakakatakot na pangako. Naglalakad si Celestina sa kanyang opisina. Ang kanyang mga yapak ay matatag sa marmol na sahig. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit sa kanyang mga mata may isang kislap ng pag-iisip. Alam niya na ang banta mula kay Veronica ay totoo. Hindi siya ang uri ng babae na magpapatawad. Isang ilaw ang kumalat mula sa screen ng kanyang tablet. Sa feed ng surveillance camera na itinanim ni Mateo sa mansyon ng Monteverde, nakita niya si Veronica na nakaupo sa isang madilim na sulok ng kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang maliit na bote ng gamot. Dahan-dahang pumasok si Adriano sa kanyang opisina. Ang kanyang ngiti ay perpektong hinubog. Ang kanyang suit ay walang bahid dungis at ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng isang pamilyar na amoy ng pagtataksil. Madam Aragon, wika ni Adriano, ang kanyang boses ay puno ng pilit na tamis. Salamat sa pagpapaunlak sa aking imbitasyon. Gusto ko sanang pag-usapan ang tungkol sa ating investment. Please have a seat, Mr. Salcedo. Sagot ni Celestina. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Alam kong mayroon kayong malaking proyekto sa isip. Ngunit bago tayo magpatuloy, gusto ko munang malaman ang tungkol sa inyong personang labuhay. Ang kanyang mga salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa hangin. Napansin niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Adriano. "O, Madam Aragon, medyo personal naman yan." Sabi ni Adriano, sinusubukang magkunwari na hindi siya apektado. "Pero kung gusto ninyong malaman, ang totoo po, hindi ako masaya sa aking kasal. Ang aking asawa." Masyado siyang abala sa kanyang sarili. Kaya minsan, I feel so alone. Palagi kong naiisip ang aking asawang pumanaw. Kay ganda niya, tulad mo. Pinigilan ni Celestina ang pagduduwal. Ang kanyang puso ay tila kinurot sa alaala ng Clarice na minsan niyang kilala. Ang Clarice na minsan ay bulag sa kasinungalingan ng lalaking ito. I see," sagot ni Celestina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. "Kaya pala gusto ninyong lumipat ng kumpanya?" "Well, Mr. Salcedo, gusto kong mag-invest sa inyong proyekto. Ngunit may isang kondisyon. Gusto kong i-transfer ninyo sa akin ang lahat ng shares ninyo sa Monteverde Estates bilang collateral. I need to be sure na seryoso kayo sa akin." Nanlaki ang mga mata ni Adriano. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ito ang kanyang kinang, ang kanyang ginto. Ngunit ang alok ni Celestina ay napakalaki. "Okay," sabi ni Adriano matapos ang ilang sandali ng pag-iisip. "Kung yan ang gusto nyo, gagawin ko ang lahat para sa atin." Hinawakan niya ang kamay ni Celestina. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagnanais. Naramdaman ni Celestina ang pagduduwal sa pagdampi ng kamay ni Adriano. Tila may isang maruming bagay ang dumikit sa kanya. Ngunit nanatili siyang kalmado. Pinilit niyang mumiti at dahan-dahan itinanggi niya ang kanyang kamay. Sa labas ng opisina, nakatayo si Mateo. Sa pamamagitan ng kanyang earpiece,
Narinig niya ang bawat salita. Nakita niya ang bawat galaw. Ang kanyang mga kamay ay mariing nakakuyom. Ang kanyang mga ugat ay tila lumalabas sa kanyang braso. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang mga mata habang pinapanood niya ang lalaking iyon na humahawak sa kamay ng babaeng minamahal niya. Nang gabing iyon, matapos ang pulong, sinamahan ni Mateo si Celestina pauwi. Ang sasakyan ay tahimik. Ang bawat paghinga ay tila naririnig. Ang kanilang sasakyan ay lumabas sa subdivision ng mga Monteverde. Ang mga ilaw ay bahagyang kumikislap sa madilim na gabi. Biglang nagpreno si Mateo. Ang gulong ng sasakyan ay lumika ng isang matalim na tunog sa kalsada. May problema ba, Mateo? Tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahagyang pag-aalala. May nakaharang sa daan. Sagot ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim. Sa harap nila, may 3 anino na nakaharang sa kanilang daan. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa dilim, ngunit ang kanilang mga kamay ay may hawak na mga patalim. Stay inside! Utos ni Mateo, ang kanyang boses ay matatag. Bumaba si Mateo sa sasakyan. Nag-iisang hinarap niya ang 3 kalalakihan. Hindi niya ginamit ang anumang sandata. Ang kanyang mga kamao lamang ang kanyang ipinaglaban. Ang labanang ay mabilis at walang awa. Ang mga galaw ni Mateo ay mabilis at tumpak. Ang bawat suntok ay may puwersa at ang bawat sipa ay may lakas. Ang 3 lalaki ay dahan-dahang bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay tila walang buhay. Hindi niya pinatay ang mga ito, ngunit sapat na ang kanyang ginawa upang hindi na sila makagalaw. Bumalik si Mateo sa sasakyan. Ang kanyang hininga ay bahagyang mabigat. Ang kanyang braso ay may bahagyang sugat at may dugo na lumalabas dito. Mateo! Sigaw ni Celestina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kanyang braso. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa sugat. Ang kanyang malamig na panlabas ay naglaho, napalitan ng isang babaeng puno ng takot. Ayos lang ako, Clarice. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong may gustong manakit sa'yo. Pero hinding-hindi ko hahayaan yan. Niyakap ni Clarice si Mateo. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay umagos at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang puso ay tila bumalik sa dati nitong bilis, hindi sa takot, kundi sa isang hindi inaasahang kilig. Ang amoy ni Mateo, ang init ng kanyang katawan, ang pagdampi ng kanyang mga kamay sa kanyang likuran, lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Huwag kang umiyak, bulong ni Mateo. Ang kanyang mga labi ay malapit sa tenga nito. Walang makakasakit sa'yo habang humihinga ako. Nang umalis na sila sa lugar ng insidente, nakita ni Mateo ang isang naiwang telepono sa lupa. Kinuha niya ito at sa screen may isang mensahe na galing kay Veronica. Napatay na ba ninyo ang babaeng yan? Nakita ko ang mga papeles niya. Ang kanyang peklat. Si Clarice yan! Sa loob ng madilim na silid-tulugan, nanginghinig ang mga kamay ni Veronica habang hawak ang isang makapal na folder. Ang mga salita sa loob ng mga dokumento, ang pangalan ni Clarice, ang mga petsa ng mga operasyon, ang detalyadong paglalarawan ng peklat ay tila sumisigaw sa kanyang isipan. Hindi siya nagkamali. Ang babaeng yon, ang Celestina Aragon, ay walang iba, kundi ang Clarice na akala niya'y patay na. Nagtatakbo siya patungo sa opisina ni Adriano. Ang kanyang mga yapak ay puno ng pagmamadali. Walang pag-aalinlangan niyang binuksan ang pinto. Adriano! Adriano! Si Celestina! Si Clarice yun! Hindi siya patay! Bumalik siya para gantihan tayo! Hindi nag-angat ng tingin si Adriano mula sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay puno ng inis. Ano ba, Veronica? Tumigil ka nga sa pagiging paranoid mo.
Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo na wala ka nang dapat ipag-alala. Iniinggit ka lang ng babaeng yon kasi inggitera ka. Inilapag ni Veronica ang folder sa mesa ni Adriano. Ang kanyang boses ay nangiinig sa galit at takot. Tingnan mo, ito ang medical records niya. Ang peklat, Adriano. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang familiar na mukha niya? Si Clarice yon. Dahan-dahang itinaas ni Adriano ang kanyang ulo, kinuha niya ang folder at marahang binuksan. Ngunit, sa halip na pagtataka o takot, isang matinding galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Sinara niya ang folder at sa isang mabilis na paggalaw, isang malakas na tunog ang kumalat sa silid habang ang kanyang kamay ay tumama sa pisngi ni Veronica. Baliw ka na ba, Veronica? Gusto mo ba akong siraan sa harap ng Madam Aragon? Pinipilit mong paniwalain ako sa mga kabaliwan mo dahil lang sa inggit mo, sigaw ni Adriano. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Ang pera ni Madam Aragon ang magliligtas sa atin. Huwag kang balakid! Ang pisngi ni Veronica ay namula sa sampal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sakit at pagkagulat. Wala siyang ibang ginawa, kundi umiyak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nang gabing iyon, ang hapagkainan ng mga Monteverde ay naging saksiyan ng isang pamilyang wasak. Ang mamahaling pinggan ay punong-puno ng pagkain. Ngunit ang bawat isa ay tila lasa ng galit. Bakit mo hinayaan na maging ganyan ang asawa mo, Adriano? Reklamo ni Doña Carmen. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkadismaya. Tignan mo, baliw na siya. Baka mamaya, pati tayo, ay pagkamalan niyang kalaban. Dapat na siyang ipasok sa mental hospital. Nagulat si Veronica sa mga salita ni Doña Carmen. Ang kanyang puso ay tila kinurot. Mental hospital? Iyon ang dating balak nila kay Clarice. Ngayon, siya na ang biktima. Huwag po, Mama. Humikbi si Veronica. Hindi ako baliw. Nagsasabi lang ako ng totoo. Si Celestina po talaga si Clarice. Tumigil ka, Veronica! Sigaw ni Adriano. Ang kanyang boses ay mas matindi pa sa boses ng kanyang ina. Hindi ka ba marunong umintindi? Kung hindi ka tumigil sa mga kabaliwan mo, ako na mismo ang magdadala sa'yo sa ospital. Hindi lang sa mental, kundi sa isang lugar na hindi ka na makakalabas. Ang mga salitang iyon ay tumarak na parang punyal sa puso ni Veronica. Ang alaala ng kanyang sariling pagbubuntis, ang kanyang sariling anak na nawala dahil sa kapabayaan ni Adriano, ay biglang bumalik. Ang kanyang tiya na dating umbok, ngayon ay patag na. Ang pagkawala ng kanyang anak ay sinubukan niyang itago, na tila isang lihim na sakit na kailangan niyang pasanin mag-isa. Ngunit ngayon, ang sakit na iyon ay sumabog. Sa isang galit na galaw, itinulak ni Veronica ang kanyang upuan. Isang malakas na ingay ang nilikha nito sa sahig. Tumakbo siya palabas ng hapagkainan. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos. Hindi na niya narinig ang pagtawag ni Doña Carmen at Adriano. Ang tanghing naririnig niya ay ang tunog ng kanyang sariling puso na unti-unting nawawasak. Hayaan mo siya, Mama. Sabi ni Adriano, ang kanyang boses ay malamig. Mabuti ng ganyan, walang silbi, puro gastos. Sa kabilang bahagi ng kalye sa kanyang mansyon, nakaupo si Celestina sa kanyang balkonahe. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nagliliwanag na mansyon ng Monteverde. Sa pamamagitan ng kanyang teleskopyo, nakita niya ang lahat. Ang pagbagsak ni Veronica, ang galit ni Doña Carmen, ang kawalang hiyaan ni Adriano. Isang bahagyang kirot ang naramdaman ni Celestina sa kanyang puso. Hindi ito kasiyahan, kundi isang malalim na pighati. Ang pamilyang ito, na minsan niyang pinangarap,
ay ngayon ay isang pugad ng kasinungalingan at kasakiman. Nilapitan siya ni Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba, Clarice? Ayos lang ako, Mateo. Sagot ni Celestina. Ang kanyang boses ay malumanay. Nakita mo ba ang nangyari? Ang kasakiman ay nilamon na sila. Hindi na sila tao. Bukas na ang huling araw. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay matatag. Ang araw ng paniningil. Sa loob ng kanyang opisina, matapos ang lahat, kinuha ni Adriano ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype ng isang numero. Attorney Ramos, sabi ni Adriano, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagmamadali. Ihanda mo na ang mga papeles para sa divorce kay Veronica. At lahat ng pera mula sa investment ni Madam Aragon, ilipat mo agad sa account ko sa Switzerland. Flight ko bukas ng gabi. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang ibinaba ang telepono at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim. Ang mga ilaw ng mga sasakyan sa labas ay tila lumikha ng isang sayaw ng liwanag sa kanyang mukha. Isang sayaw ng pagtataksil, isang sayaw ng pagtakas. Ang gabi ay balot ng isang maligaya na himig. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay nagliwanag sa libu-libong kristal na bumaba mula sa kisame. Ipinagdiriwang ang ika-30 anibersaryo ng Monteverde Estates at ang lahat ng pinakapiling tao sa mundo ng negosyo, politika at lipunan ay naroroon. Ang mga mamamahayag ay abala sa pagkuha ng mga larawan. Ang kanilang mga kamera ay patuloy na nagpapalitaw ng liwanag na tila nagpapatunay sa karangyaan at kapangyarihan ng pamilyang Monteverde. Nakatayo sa gitna ng entablado si Adriano Salcedo, nakasuot ng isang puting taksido na perpektong humuhubog sa kanyang katawan. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagtitiwala, isang maskara na matagumpay niyang isinuot sa loob ng maraming taon. Sa kanyang tabi, nakatayo si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagmamalaki habang pinagmamasdan ang bawat isa sa mga bisita. Ang kanyang mga balikat ay nakataas, tila naglalakad sa ulap ng kayamanan at kapangyarihan. "Good evening, everyone!" Wika ni Adriano sa kanyang mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, pumupuno sa bulwagan. "Isang malaking karangalan na makasama kayo sa gabing ito sa pagdiriwang ng 30 taon ng Monteverde Estates. At masaya akong ipahayag na sa gabing ito, magkakaroon tayo ng isang groundbreaking partnership. Isang partnership na magpapalago pa ng ating imperyo." Ang lahat ng mata ay napunta sa isang malaking screen sa likuran ng entablado, kung saan inaasahang ipapakita ang video ng kasaysayan ng kumpanya. Ngunit ang tunay na main event ay ang pagdating ng panauhing pandangal. Samantala, sa isang madilim na silid sa mansyon ng Monteverde, nadising si Veronica. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang kanyang buhok ay gusot. Ang mga salita ni Adriano at Doña Carmen ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan, tila mga pako na tumutukoy sa kanyang pagkatao. Mental hospital, walang silbi, magnanakaw. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Isang apoy na handang sumabog. Nakita niya ang kanyang salamin. Ang kanyang mukha ay namumutla, may marka ng sampal. Kung hindi man siya papayag na saktan, sisiguraduhin niyang hindi rin sasaya ang mga taong sumakit sa kanya. Kinuha niya ang isang maliit na set ng makeup at sa kabila ng nanginginig na mga kamay, sinimulan niyang ayusin ang kanyang sarili. Ang kanyang mga labi ay pinahiran ng matinding kulay pula. Ang kanyang mga mata ay pininturahan ng itim na tila naghahanda para sa isang giyera. Sa isang sulok ng silid, may isang maliit na kahon ng prutas. Kinuha niya ang isang kutsilyo na ginagamit sa pagbalat ng mga mansanas. Ang malamig na bakal ng talim ay gumapang sa kanyang mga daliri. Itinago niya ito sa loob ng kanyang maliit na purse. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang gwardiya, walang nakabantay. Tila, kinakalimutan na siya ng mundo. Habang naglalakad siya sa bulwagan, ang lahat ng mata ay napunta sa pinto.
Isang nakakasilaw na liwanag ang pumasok. Si Celestina Aragon ay naglakad. Ang kanyang bawat yapak ay puno ng awtoridad at ganda. Ang kanyang kulay itim na gown ay nagbigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan at ang kanyang mukha ay may kakaibang kinang. Sa kanyang tabi, si Mateo ay naglalakad. Ang kanyang mga mata ay laging alerto. Madam Aragon, wika ni Adriano, ang kanyang ngiti ay mas malawak. Welcome! Isang karangalan na makasama ka ngayong gabi. Thank you, Mr. Salcedo. Sagot ni Celestina, ang kanyang boses ay kalmado. But before we sign the contract, gusto ko munang ipakita ang isang special presentation. Isang history ng Monteverde Estates. Nagtataka si Adriano. Ngunit dahil sa labis na kagalakan sa posibleng 5 bilyong piso na investment, sumang-ayon siya. Of course, Madam Aragon. Technician, paki-play ang video. Mabilis na gumalaw ang technician. Ang malaking LED screen sa likuran ng entablado ay umilaw. Ang lahat ng tao ay tumahimik, handang panoorin ang kasaysayan ng kumpanya. Ngunit ang ipinakita ng screen ay hindi ang kasaysayan ng kumpanya. Ang mga larawan ng mga pekeng dokumento, ang mga bank account na may malalaking halaga ng pera, ang mga resibo ng paglipat ng pondo sa mga offshore accounts, ang mga dokumento ng pagnanakaw sa kumpanya, ang mga bribe sa mga opisyal ng gobyerno. Ang lahat ng iligal na transaksyon ni Adriano ay malinaw na ipinakita sa harap ng lahat. Isang matinding bulungan ang kumalat sa bulwagan. Ang mga bisita ay nagtinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at pagkadismaya. Ang ngiti sa mukha ni Adriano ay naglaho, napalitan ng isang maputlang kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay tila tinakpan ng isang malamig na maskara ng takot. Kasabay ng paglitaw ng mga dokumento sa screen, may isang malakas na tunog ng pagtakbo mula sa likuran ng bulwagan. Si Veronica Alonzo, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabaliw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ay nagtatakbo patungo sa entablado. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kutsilyo na kanyang itinago. Magsama-sama kayo sa impyerno! Sigaw ni Veronica, ang kanyang boses ay puno ng pot. Itinaas niya ang kutsilyo at itinuro ito kay Celestina. Clarice! Ikaw yan, Clarice! Hindi ka patay! Bumalik ka para gantihan kami! Ang bulwagan ay napuno ng kaguluhan. Nagtatakbuhan ang mga tao, ang kanilang mga tinig ay naghalo sa isang malakas na bulungan. Si Veronica, na ang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkabaliw, ay nanatiling nakatayo sa entablado, ang kutsilyo ay nakaturo kay Celestina. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na paggalaw ang naganap sa kanyang tabi. Mabilis na gumalaw si Mateo, isang malakas na sipa ang kanyang ginawa at ang kutsilyo ay bumagsak sa sahig. Kaagad niyang hinawakan si Veronica. Ang kanyang mga kamay ay matatag na gumapos sa mga braso ng babae. Hindi pinahintulutan ang anumang paglaban. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Celestina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Adriano, na ngayon ay namumutla ang mukha. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lambong, ang manipis na tela ay marahang bumaba sa kanyang balikat. Nagbubunyag ng kanyang mukha. Naroon pa rin ang pinunglinya ng peklat sa kanyang pisingi, isang tahimik na saksing hindi nawawala. Kinuha niya ang mikropono mula sa mesa. Ang kanyang boses, na minsan ay malambing, na yun ay puno ng isang kakaibang awtoridad. Isang boses na naglalaman ng matinding sakit at bagong lakas. Kumusta, Adriano? Kumusta, Doña Carmen? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. At tila naging mga pako na tumusok sa puso ng mga nakarinig. Nanlaki ang mga mata ni Adriano at Doña Carmen. Ang kanilang mga mukha ay biglang namutla. Ang lahat ng kulay ay nawala. Ang boses, ang peklat,
ang pangalan. Lahat ay umugnay sa isang nakaraan na akala nila'y nilibing na nila ng matagal na panahon. Hindi maaari, bulong ni Adriano. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Celestina. Isang malakas na pag-andar ang naganap sa screen sa likuran niya. Hindi na mga dokumento ng korupsyon ang ipinakita. Ngayon, ang bulwagan ay napuno ng tunog ng isang gabi ng bagyo, ang tunog ng hangin at ulan na pumapalo sa labas ng mansyon. At sa gitna ng mga tunog na iyon, naroon ang mga boses. Ang tinig ni Doña Carmen na nagpapahiwatig ng kanyang kasakiman, ang mapanghamak na tawa ni Veronica, at ang mga malamig na salita ni Adriano. Pabayaan mo siyang mamatay. Atin na ang lahat. Kasunod nito, ang malakas na pagbagsak ng salaming pinto at ang desperadong paghingi ng tulong ni Clarice. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nagpatuloy sa pagkuha ng mga larawan. Ang kanilang mga ilaw ay patuloy na nagpapalitaw. Ang mga mata ng lahat ay nakatitig sa pamilya Monteverde. Ang kanilang hiya, ang kanilang dangal, ay ganap na nawasak sa harap ng buong lipunan. Sa sandaling iyon, ang pinto ng bulwagan ay muling bumukas. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok, pinangunahan ng isang matangkad na inspektor na may matigas na muka. Diretsong lumapit sila sa entablado. Adriano Salcedo, Veronica Alonso, Doña Carmen Monteverde. Wika ng inspektor. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Kayo ay inaresto sa kasong pantatangka ng pagpatay, pagnanakaw, at korupsyon. May karapatan kayong manahimik. Anuman ang sabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Ang kanyang mga salita ay tila mga pako na tumusok sa puso ng tatlong tao. Si Adriano ay biglang lumuhod sa harap ni Clarice. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang mga paa. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Clarice, mahal, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Si Mama at si Veronica ang may kasalanan. Sila ang nagtulak sa akin. Mahal na mahal kita, Clarice. Please, iligtas mo ako. Tinitigan ni Clarice ang lalaking minsan niyang minahal. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagkasuklam. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga paa mula sa pagkakahawak ni Adriano. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang aking pagpapatawad, Adriano, ay hindi makapagliligtas sa iyo mula sa iyong mga kasalanan. At hindi ka nito makakapaglabas sa kulungan. Isang malakas na ingay ang naganap. Si Doña Carmen na nakatayo sa tabi ay biglang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang mukha ay namutla. Walang sinuman ang lumapit upang tulungan siya. Ang lahat ng tao ay tila nagulat sa pagbagsak ng kanyang imperyo. Si Veronica, na ngayon ay hawak ng mga pulis, ay biglang tumawa. Isang matinding, nakakabaliw na tawa na umalingaw-ngaw sa bulwagan. Isang tawa na puno ng kapaitan at pagkasuklam. Dahan-dahang tumalikod si Clarice. Nilisan niya ang bulwagan, ang kanyang mga yapak ay matatad. Ang liwanag ng mga kristal ay nagpatuloy sa pagliwanag. Ngunit ang kadiliman ng pagbagsak ay bumalot sa pamilya Monteverde. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas, sa kadiliman ng gabi. Isang malalim na paghinga ang kanyang ginawa at sa kanyang tabi, si Mateo ay naglakad. Ang kanyang kamay ay marahang gumapos sa kanyang kamay. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nag-iilaw sa labas ng hotel. Ang kanilang mga sirena ay umaalingaw-ngaw sa gabi. Isang malinaw na tanda ng isang bagong simula. Isang buwan ang lumipas mula ng gabing gumuho ang mundo ng mga Monteverde. Ang karanyaan at kapangyarihan na matagal nilang ipinagmayabang ay naging abo, pinalitan ng realidad ng kulungan at kahihiyan. Dumating si Clarice sa piitan. Ang mga rehas ay malamig at ang amoy ng piitan ay mabigat.
Sa likod ng makapal na salamin, naroon si Adriano. Ang kanyang mukha ay hindi na ang dating guwapo at malakas na Adriano na minsan niyang minahal. Ngayon, siya ay payat, ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang buhok ay tila wala sa ayos. Tila siya tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang buwan. Clarice, Clarice, mahal! Ang kanyang boses ay mahina, puno ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay sinubukang abutin si Clarice sa pamamagitan ng salamin. Tulungan mo ako, Clarice. Alam kong mahal mo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat. Pinilit lang ako ni Mama. Si Veronica ang may kasalanan. Please, Clarice, iligtas mo ako dito. Tinitigan ni Clarice ang mukha ni Adriano. Wala siyang naramdamang galit. Wala rin siyang naramdamang pagmamahal. Ang tanging naroroon ay isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Ang Adriano na minsan niyang kilala ay matagal lang nawala, pinalitan ng isang taong sinakop ng kasakiman at kasinungalingan. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang lumang Biblia sa mesa sa pagitan nila. Isang tahimik na kilos, puno ng isang mensahe na hindi na kailangan ng mga salita. Tumalikod si Clarice at lumabas. Iniwan si Adriano na nananatiling nakatingin sa Biblia. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa salamin na tila humahawak sa isang bagay na nawala na. Samantala, si Veronica, na ang isip ay tuluyan ng naligaw sa dilim, ay inilipat sa mental care unit ng bilangguan. Araw-araw, nakaupo siya sa kanyang sulok, nakasuot ng isang formal na gown na gawa sa lumang tela, nakasuot ng mga peking bilyante na gawa sa bubog, at nakangiti sa kawalan. Sa kanyang isipan, siya pa rin ang mayaman at makapangyarihang ginang ng Monteverde, ang reyna ng lahat. Ang kanyang tawa ay minsan ay maririnig, puno ng isang nakakapanindig balahibong kagalakan, na tila nagdiriwang na isang tagumpay na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Si Doña Carmen naman, ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska upang mabayaran ang lahat ng utang at korupsyon na nagawa ng kanyang pamilya. Isang gabi, nakita siya ng mga dating kapitbahay, nakaupo sa isang madilim na sulok ng kalye, ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng dumi. Ang dati niyang mga kaibigan ay tila hindi siya kilala, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Ang dating matapang at mapagmataas na ginang ay ngayon ay isang kaluluwang nawawala. Naghahanap ng pagkain sa mga basurahan. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga lumang reklamo tungkol sa mga taong hindi marunong gumalang. Ang kanyang hiya ay ganap na nawasak, isang parusang mas masahol pa sa kulungan para sa isang tulad niya. Isang umaga, nakatayo si Clarice sa harap ng hukuman. Ang kanyang katawan ay matatag at ang kanyang mukha ay puno ng isang kalmadong resolusyon. Ang lahat ng perang nakuha mula sa mga ari-arian ng Monteverde, pati na ang kanyang sariling mana, ay inilipat niya sa isang pondo ng kompensasyon para sa mga biktima ng land fraud, ang mga pamilyang nawala ng tahanan dahil sa kasakiman ni Adriano. Ito ang aking paraan upang makatulong sa mga taong nasaktan, wika ni Clarice sa mga mamamahayag na naroroon. Hindi ko na kailangan ang mga yamang ito. Ang tunay na yaman ay nasa kakayahang tumayo at bumangon, at tulungan ang iba na bumangon din. Lumabas si Clarice mula sa bulwagan ng hukuman. Ang kalangitan ay maulap at dahan-dahang nagsimulang bumuhos ang ulan. Ang mga patak ng tubig ay marahang dumampi sa kanyang balat. Ito ang ulan na minsan ay nagdala ng pighati. Ang ulan na naging saksi sa kanyang pagbagsak. Ngunit ngayon, ang ulan ay tila naghuhugas ng lahat ng alikabok ng nakaraan. Mula sa kanyang tabi, inilabas ni Mateo ang isang malaking itim na payong at maingat niyang inilagay ito sa ibabaw ni Clarice. Hindi niya hinayaang mabasa ang buhok nito. Ang kanyang kamay ay marahang gumapos sa kanyang kamay, isang tahimik na pangkalinga. Tumingin si Clarice kay Mateo
At isang malapad at totoo na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mukha. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilaw at ang peklat sa kanyang pisngi ay tila nagbigay ng isang kakaibang kagandahan sa kanyang mukha. Hindi na siya ang babaeng nababalot sa pighati. Hindi na siya ang biktima ng pagtataksil. Siya na si Clarice, ang babaeng bumangon mula sa abo. Ang babaeng natuto kung paano magmahal at magpatawad. Ang pagtayo sa gitna ng ulan, sa ilalim ng payong ni Mateo, ay hindi na simbolo ng pagtatago, kundi ng isang malalim na kalayaan. Ang kanyang puso ay magaan, at ang kanyang kaluluwa ay malaya. Sa kabilang bahagi ng syudad, isang lumang gusali ang sumasailalim sa matinding pagbabago. Ang mga manggagawa ay abala sa pagbuo ng isang bagong istruktura. Ang kanilang mga martilyo ay lumilika ng isang ritmo na puno ng pag-asa. Dahan-dahang inilalagay ang isang malaking karatula sa ibabaw ng gusali na sumasakop sa lumang pangalan ng Monteverde Estates. 3 taon ang dumaan mula ng gabing nagbago ang lahat. Ang panahon ay tila isang ilog na patuloy na umaagos, nagdadala ng mga bagong simula at naghuhugas ng mga lumang alaala. Ngayon, ang dating maranyang mansyon ng Monteverde, ang saksing tahimik ng kasinungalingan at pagtataksil, ay naging isang liwanag ng pag-asa. Sa halip na lumang karatula na may burdang ginto, nayon ay nakasabit ang isang simple, ngunit puno ng kahulugang tanda. Monteverde Haven, tahanan ng mga biktima. Sa loob ng maluwag na bulwagan na dating puno ng pagpapanggap, ngayon ay naroon ang mga tawanan ng mga bata at ang mga bulungan ng pag-asa ng mga kababaihan. Ang mga dingding na minsan ay may bakas ng pighati, ngayon ay pinintahan ng maliliwanag na kulay, at ang bawat sulok ay may bakas ng bagong buhay. Nakatayo si Clarice sa hardin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagapang sa mga sariwang bulaklak na kanyang itinanim. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng isang kakaibang liwanag, isang halo ng pighati at kapayapaan. Sa kanyang mga bisig, isang maliit na batang babae na may mga mata na puno ng pagtataka ang kanyang binuhat. Ang bata ay isa sa mga inampok na natagpuan niya, isang kaluluwa na tila walang kinalaman sa mundo. Ngunit na yon ay may tahanan. "Tingnan mo, aking munting anghel!" Wika ni Clarice. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamahal. Itinuro niya ang isang namumulaklak na rosas. Ang mga talulot nito ay sariwa at puno ng buhay. Kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may pag-asa sa umaga. Palaging may panibagong bulaklak na sisibol. Ang pagpapatawad ay hindi isang desisyong naganap sa isang iglap. Ito ay isang mahabang paglalakbay, isang proseso ng pagtanggap. Hindi niya kailangang patawarin ang mga taong sumakit sa kanya, ngunit natuto siyang patawarin ang sarili niya sa kanyang pagiging bulag, sa kanyang pagiging mahina, sa kanyang pagiging biktima. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanya, upang makalaya siya mula sa tanikala ng galit. Mula sa likuran, dahan-dahang lumapit si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay marahang gumapos sa baywang ni Clarice. Ang kanyang bibig ay dumampi sa kanyang balikat. Hindi na siya ang tahimik na anino na laging sumusunod sa kanya. Siya ay ang kanyang asawa, ang kanyang kasama, ang kanyang tahanan. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit puno ng pagmamahal at pag-unawa. "Ang ganda ng mga bulaklak mo, mahal," bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng init. Umikot si Clarice sa kanyang mga braso. Ang kanyang mga mata ay nagkatinginan sa mga mata ni Mateo na puno ng isang pag-ibig na matagal na niyang hinintay. Ang peklat sa kanyang pisingi ay isang bahagi na lamang ng kanyang nakaraan, isang tanda ng kanyang paglaban. Ngunit, hindi na ito ang kanyang pagkatao. "Dito ako nakahanap ng kapayapaan, Mateo." Wika ni Clarice.
Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod sa iba, sa pagtulong sa mga taong kailangan ng tulong. Ang aral ng kanyang buhay ay malinaw. Ang pagmamahal ay hindi matatagpuan sa kasakiman ni sa pagtatago sa likod ng mga maskara ng pagpapanggap. Ang pagmamahal ay nasa kakayahang magbigay, magpatawad at tumayo ng matatag sa harap ng lahat ng pagsubok. Ang tunay na kaligayahan ay hindi sa pagtatamasa ng mga yaman, kundi sa pagbibigay ng isang lugar sa puso ng iba. Ang tunay na pag-ibig, hindi ka kailanman hahayaan na mawala ang sarili mo. Bulong ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa horizon, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Hindi ka nito hihilingin na magsakripisyo ng walang hanggan, kundi ituturo nito sa'yo kung paano muling tumayo, kung paano muling magmahal, kahit pa durog na durog ka. Ang sikat ng araw ay marahang dumampi sa kanilang mga mukha. Isang mainit at nagbibigay buhay na liwanag. Hawak ni Clarice ang kamay ni Mateo. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang nakaraan ay isang bangungot, ngunit ang kanyang kasalukuyan ay isang pangarap at ang kanyang hinaharap ay puno ng pag-asa. Ang Monteverde Haven ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang simbolo ng pagbabago, ng pagpapatawad, at ng walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig.